ito. Ayon sa aklat ng unang Timoteo Kapitulo 6 ang talata ay 7 hanggang 8, na wala kayong dalang anuman or wala tayong dalang anuman sa sanglibutan na ito at wala rin tayong madadala pag alis dito, dapat tayo ay masiyahan kung tayo man ay mayroong kinakain at isinusuot. So ito po ang turo ng Bible upang sa gayon tayo bilang tao, kung tayo man ay nagtatrabaho, ay ating bigyan at ating pong isipin palagi na ito pong ating mga lakas, ito pong ating mga hininga, ito po ay galing sa Diyos na dapat natin suklian o dapat natin palaging talemahin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. Bagamat kung ating titingnan ang Biblia, ang laman ng Biblia patungkol sa pagdating sa mga kaginhawaan, kayamanan, ang nagmamay-ari po talaga nito ang Diyos. Paano natin nasabi? In the book of Haggai, chapter 2, verses 9, 8 and 9, "The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts." Ang Diyos ang nagmamay-ari ng kayamanan, mga salapi, ang Diyos ang tanging nagmamay-ari. Subalit ito po ay ginamit at inangkin ng dyablo upang ang tao ay linlangin sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Ang gusto ng Diyos sa atin mga tao sa balat ng lupa ay maging managana at hindi maghirap. Gayon po mga kapatid. Subalit, ang katotohanan na nangyari according sa Biblia, naging mahirap ang tao dahil po ito sa kasalanan. Dahil po sa paglabag ng tao sa kasalanan. Kaya mga kapatid ko, ang atin pong pinag-ausapan dito at ang atin pong pinapakinggan na minsay na mula sa Diyos, hindi po masama maging mayaman. Hindi po masama maging managana. Ito nga ang gusto ng Diyos. Ang ayaw ng Panginoon sa atin na ang ating mga buhay ay nakafocus na doon at wala na tayong panahon sa ating manlalalang. Sapagkat minsan mga kapatid ko, pagka ang tao'y nakafocus sa trabaho, ang kanyang isip puro na lang sa trabaho. Puro na lang sa pera. Nandun nakabase ang kanyang damdamin. Kaya nga kung ating babalikan yung teksto sa Biblia sa Mateo Kapitulo 6, ang talata po ay 21, sapagkat kung naroon or nasaan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Tama. Marami pong mayayaman sa sanglibutan, hindi naman lahat. Na pagka sobrang yaman ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pag-iisip ay naroon sa kanilang mga ari-arian. Kaya nga yung bahay puno ng bakuran. May mga gwardya pa, may mga aso pa. Yung mga pader, may mga matulis na mga patalim. Para hindi mapasok ng magnanakaw. Bakit? Ang kanilang damdamin ay nasa mga bagay na ito. Walang contentment sa buhay. Pero ang malaking tanong, kaibigan, sapagkat binabanggit ng Biblia na kahit na tayo'y mayaman at hindi tayo nagiging nakadepend sa kung ano ang sinabi ng Panginoon, at itong ating kayamanan ang dahilan kung bakit tayo ay nalalayo sa Diyos. Para sa mata ng Diyos, kaibigan, tayo po ay abang. Tayo po ay kahabag-habag at mahirap. Sapagkat mga kapatid ko at mga minamahal, napakalaking katanungan sa ating buhay. Pwede nyo pong itanong mismo sa oras na ito, kung mamamatay ka mamayang gabi at pagka kinabukasan ay wala ka na, ano kayang gagawin mo sa oras na ito, kaibigan? At kung ikay mayaman at puno ka ng kayamanan sa buong sanlibutan at marami kang pera sa bangko, ikaw ang pinakamayaman sa balat ng lupa, tapos mamamatay ka mamayang gabi, ano kayang gagawin mo sa buhay mo, kaibigan? Ito po ang isang malaking question, isang katanungan na dapat pumasok sa ating kaisipan, na ano ba ang aking ginagawa habang ako'y nabubuhay sa balat ng lupa, kung ito po bang ginagawa ko sa aking trabaho, sa aking pagninegosyo, at so kung ano pa man ang ginagawa ko, yung cycle ng aking buhay, nabibigyan ko ba ng kaluguran at kasiyahan ang lumalang sa akin? Ito po ang dapat nating itanong sa ating sarili.
Sapagkat mga kapatid ko, pagka ang isang tao'y mamatay, na siya'y mamatay doon sa kanyang mga pita ng laman, at hindi nagsisi sa Diyos, ito po ay isang napakalaking kamalian at desisyon sa kanyang buhay. Mga kapatid at mga kaibigan ko, ito po ay salita ng Diyos noon pa man na sa atin ay pinarating na kung tayo man ay mag-impok ng kayamanan dito sa balat ng lupa, walang iba, tayo po'y mag-impok doon sa kayamanan sa langit. Ito po yung kayamanan na kung ano ang sinasabi ng Panginoon na pagyamanin natin ang mga bagay na kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid at minamahal sa oras na ito, kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, at kung ikaw ay nakatutok sa mga bagay na mga makalupa, na alam mo at alam ko at alam natin lahat na ito'y hindi madadala sa ating pagpanaw. Bakit ito po ang dahilan na pag-aksayan mo ng pansin sa inyong mga buhay at ito po ang dahilan na kung ikaw ay nalalayo sa Diyos, bakit pag-aaksayan mo ito? Kung ito naman ang dahilan ang inyong paghahanap buhay na lalong ikaw ay nagagamit sa kapamaraanan ng Panginoon at nabibigyan mo ng kaluguran ng Panginoon, do it mga kapatid, gawin mo ito. Subalit mayroon pong paalala sa atin ang Diyos, lalong-lalong na sa panahon na ito, sapagkat marami po ang tao sa balat ng lupa na nakafocus sa mga bagay na ito at wala ng panahon sa kaniyang Diyos, na hindi man lamang natin maisip na ang ating mga buhay mga kapatid, ito po ay ating hiniram lamang sa ating Diyos na manlalalang. Kung ang Panginoon sa atin ay nagbigay ng 6 na araw na ating pagtrabahuan upang tayo makakain at ang ating buong sambahayan, alalahanin mo kaibigan, yung 7 araw, hindi po iyan sa inyo. Ito po ay para sa Diyos na dapat mong ipangilin sapagkat ito po ay isang araw lamang na para sa Diyos sapagkat ito po ay banal. Kaibigan, wag po nating nakawin ang araw-araw sa ating mga buhay sapagkat pagka ikaw kaibigan ay magkasakit at wala ka ng pahinga sa iyong sarili, kahit na ang iyong espiritual na kalagayan, ito po ay mapanganib. Ang lahat ng ating pinagpapakapaguran sa sanglibutan na ito, pagka tayo po'y magkasakit mga kapatid ko, dahil sa walang kapahingahan, yan lahat ay mapupunta doon sa doktor. Masasayang ang iyong pinagpaguran. Subalit sa panahong ito, subalit sa oras na ito kapatid, ay ipinapaalam sa atin ng Diyos na kung ano ang mga bagay na dapat gawin ng tao, ito po yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa sapagkat ang mga bagay sa sanglibutan, lalong-lalo na po sa huling panahon na ito, ay nalalapit ng magwakas. At ito po mga kapatid ang itatak natin sa kaisipan na sa oras na ito, kung ikaw kaibigan ay kukuhanan ng buhay ng Diyos mamayang gabi, ito po ay isang malaking katanungan sa iyong buhay. Ano ang gagawin mo ngayon sa iyong kayamanan? Ano ang kaya ang mapapala mo sa pagpapakapagod mo sa iyong buhay, kaibigan? Ito po ang mensahe ng Diyos sa atin sa oras na ito, na atin pong talimahin na kung ano ang sinasabi ng kanyang mga kasulatan. Kaibigan, minamahal ka ng Diyos at nais ng Panginoon ay kay maligtas. Kaya nga itong ating ginagawa na pabalik-balik na lang, na hindi nagsasawa ang Diyos na hanapin ang mga tao tungo sa kaligtasan at ipaalam ang kanyang magandang balita, lalong-lalo na sa kalagayan ng sanglibutan, dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Sinasabi po sa unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata 4, na ibig ng Diyos na ang lahat ay makaalam ng katotohanan. Ibig niya na tayo makaalam ng katotohanan, at ito ngayon, ang inyong napapakinggan ay katotohanan po ito sa pamamagitan ni Kristo na ipinarating sa atin. At pangalawa, nais niya tayong ay maligtas. Sapagkat wala sa plano ng Panginoon na ikay mapahamak at mamatay na hindi mo siya nakikilala, na Diyos na nagmahal sa inyo at nagmahal sa atin at iniligtas niya tayo tungo sa kaparusahan na darating. Kaya sa oras na ito kaibigan, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo.